I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Especially the Marcos loyalists and supporters. Kung nakita nyo guys, nakikita ko, ayan, naglalakbay na naman si First Lady Lisa Marcos, no? Naghatid naman ng tulong or magandang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Itong tinatawag na Love for All. Siya po ang nakaano dyan, no? Talagang gabay, nag-guide, no, sa ating mga doktor sa kanilang pinupuntahan. Ngayon nasa La Union po siya. Nako, libreng gamutan yan, libreng konsulta, iba't ibang klaseng doktor ang kasama niya, baka mga art nursing. Nako, ang nag-a-assist at kasama ang DSWD, yung mga bawat ahensya ng gobyerno. Nako, nandyan ang DULI, TISDA, DSWD, alam nyo kung ano naman ang sadya nila dyan. Libreng food packs pa yan guys, namimigay pa ng bahay, agoy. Ay, pwede ka magpa-x-ray, pwede ka magpatingin sa sakit sa puso, yung mga single out there, oh. Happy Valentine's Day today guys, And of course guys, yung mga pagpatingin sa mata, o bigay ni sa buntis, lahat kasama niya. Napakaswerte ng mga taga La Union, kasi pinuntahan sila dyan. Not only di taga La Union guys, but this is Luzon, Visayas, ang Mindanao, ang misyon ng Love for All. Isa sa nakamagandang programa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Maganda ito. Mahal ang bilihin sa butika. Ito dito, libre na. Kaya dalhin nyo yung mga kamag-anak nyo. Pag pumunta si First Lady Lisa, dyan sa lugar nyo, nako, kompleto Ricardo, vitamins ng mga buntis, nandyan na. May susi pa. Nagbibigay ito guys ng ng sasakyan para sa mga hospital. Tsaka maganda ito. Isa sa pinakagusto kong programa ng Marcos administration. Yan si First Lady. Pero wag kayo sa kanyang speech na mga kababayan, nagsalita na siya. Sobrang kahit sino, masasaktan din naman talaga. Pero mo, nakita nyo, nagbibigay talaga ng chiki ito mga kababayan, si First Lady. Very maiksi ang kanyang caption, pero, well, malaman. Alam po naman natin, ito si First Lady Lisa Marcos. Bihira lang po ito magsalita mga kababayan, no? Pero dahil dito sa mga nangyayari, no, sa pambabatiko sa kanilang mag-asawa, which is ang Pangulong Marcos Jr. at ayan si First Lady, well, pangalanan ko na lang si dating Pangulong Digong, alam nyo na yung prayer rally sa Davao. At sobra yung pambalahura at pambabastos nila, no? Itong mga family Duterte, ito mga anak ni Lulu Digong nyo. At siyempre, itong mga kapatid ni Sara Duterte at ni dating Pangulong Duterte, kung paano nila binastos si Pangulong Marcos Jr. through social media, no? Nag-viral yan. Pati si First Lady Lisa, dinamay. Siyempre, bilang sigurong misis, kahit sino naman, nasaktan din mga kababayan. Dahil dito sa kanyang speech, makikita nyo dito, no? Sabi niya, hindi politika, kundi walang away-away, sabi niya ganun. Hindi oras ng politika, tama, 'di ba? Maraming problema ang Pilipinas, kailangan natin pagkakaisa, no? So, yung kanyang speech, guys, medyo dapat tinamaan dito, bato-bato sa langit, wag tamaan, wag magalit. Siyempre, si Pangulong Marcos Jr. hindi nagsasalita yan, kaya siya na, no? Hindi naman harsh, pang masakit itong kanyang speech, pero yan ang kanyang panawagan, no? In a way of professionalism, no? Tama ba yung words ko? Yung very professional speech, no? Para sa mga taong balahura, no? Na tuksik ang bunganga. Ayan, pinapaalala ni First Lady Lisa Marcos, dapat tulungan ang mamayang Pilipino, magkaisa na lang, wala nang away-away, hindi panahon ng politika. Nako, medyo malaman itong kanyang speech mga kababayan, bira lang magsalita ito, pero
pak na pak sa puso mo, tagos, no? Siyempre, alam po natin, itong panahon ngayon, talagang itong side ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang nanggulo. Magulo sila, as in magulo. Pati itong mga DDS, nako, nagkakalat ng tae sa social media. Kahit sa mga channel kung anong pinagsasabing masama, no? Bakit yan sasama ng ugali nila? Bakit kaya? Saan kaya pinaglihi itong mga to, no? Siguro sa hyena sa South Africa. But anyway guys, pakinggan niyo tong kanyang speech, okay? Syempre mga beswa, before that, nyo panunuorin, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. So, abangan nyo si First Lady sa mga lugar nyo. Luzon, Visayas, Mindanao ang mission niya, no? Maganda ito. God bless Philippines, babus. Ito na, pakinggan nyo ang kanyang speech, mga beswa. Siya na ito. La Union will always have a special place in my heart. As you know, these last few days, the Love for All team, together with our napakasipag na private partners from both the government and the private sector, have been here in La Union. We were able to provide free legal and medical consultations, free laboratory services, free dental procedures, free eyeglasses, lots of medicines and health kits. Katulad po ng sinabi ng asawa ko 2 weeks ago sa kanyang kick-off rally, yung Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It's a master plan for genuine development for the benefit of all our people. So when you hear the words Bagong Pilipinas, what this really means is that both the public and private sector will be joining forces to help our countrymen. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang Bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po natin mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our Bagong Pilipinas. Diyos ni Agnina, kada kayo amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa Bagong Pilipinas.